Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po'y muling manalangin? O dakilang Diyos, sinasamba ka namin, tinataas ka namin, banal na Espiritu, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pakikinig sa salita mo. At dalangin namin, Panginoon, ang bawat salita, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon, ito'y pumasok sa puso't isipan namin, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pamagat po, no? Isang pusong tapat sa Diyos. Nawa, ito yung magkaroon tayo, no? Na magkaroon tayo ng isang pusong tapat. Alam niyo po, dito sa daigdig na ito, marami nang hindi tapat sa ating Panginoon. Katunayan, halos lahat po tayo dumarating buti sa pagkakataon na hindi tayo nagkakaroon ng pagtatapat sa Panginoon. Real talk. Na po? May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi ang Panginoon yung nakikita natin na magiging tugon sa ating mga pangangailangan, kundi umaasa tayo, no, sa tao. Na dapat ay pangunahing magiging pag-asa natin ay ang Panginoon at lalapitan ng bawat isa sa atin. Minsan nagiging unfaithful tayo kay Lord dahil minsan nakikita natin hindi siya yung nagiging tugon. Hindi tayo agad lumalapit sa Kanya dahil nga hindi natin siya nakikita agaran, no? Parang pangunahing magiging tugon doon sa ating mga pangangailangan. Kaya kadalasan, nagiging unfaithful ang tao sa ating Panginoon. No, alam niyo po, ito po ang mensahe ngayon, ito po ay panalangin ni Haring David. No po? Ang sabi po niya sa awit 51:10, maraming naranasan ni David eh. No, yung sinasabi kong pagiging unfaithful, hindi nagiging tapat sa ating Panginoon. Kaya lumabas dun sa panalangin ni Haring David, o ni David, yung panalangin ito. Ang sabi, isang pusong tapat sa akin likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yun yung panalangin ni Haring David. Isang pusong tapat sa akin ay likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Bilang mga tagasunod at mananampalataya ni Kristo, tayo ay tinawag upang magkaroon ng isang pusong tapat sa ating Diyos. Amen? Yan yung pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pusong tapat, faithful kay Lord. Kaya lang, sabi ko nga po kanina, kadalasan hindi tayo nagiging faithful kay Lord, kundi nagiging unfaithful tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po, bakit nagiging unfaithful ang isang tao sa kanya? Alam ba, merong mag-asawa. Bakit siya nagiging unfaithful dun sa kanyang asawa? Kasi, una, nagkakaroon ng kakulangan ng pag-uusap, no? Nanlalamig na yung kanilang pag-ibig, hindi na sila nagmamahalan. No? Kahit isa lang dyan, ang hindi magmahal sa mag-asawa, isa lang dyan. No? At mahahantong ito saan? Sa pagiging unfaithful, hindi tapat. Ngayon tayo rin ganun eh. No? Tayo, yung relationship natin sa ating Panginoon, kadalasan unfaithful tayo kay Lord. Pero ang sabi, tinawag tayo bilang mga mananampalataya nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, dapat faithful tayo kay Lord. Amen? Dapat tapat tayo sa Kanya. Kasi ang Diyos natin tapat eh. Kanina nga sabi nung kanta, ikaw ay mabuti. Ano pa? Ikaw ay tapat. Pinakikita doon na ang Diyos natin ay tapat. At yun naman talaga ang ating Panginoon. Sino ang hindi tapat? Kung ang Diyos ay tapat, sino ang hindi tapat? Tayo. Tayo ang unfaithful kay Lord. Tayo ang hindi tapat sa ating Panginoon. No? Kaya sabi ko nga, yan ang isang laman doon sa panalangin. Isang pusong tapat sa akin ay likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang pagiging tapat sa Diyos ay mahalagang katangian na dapat nating isabuhay bilang mga Kristiyano.
Dapat nakikita sa atin to, no? Bilang mga mananampalataya. Sa araw na ito, atin pong talakayin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pusong tapat sa Diyos. Tanong, mahalaga ba na magkaroon tayo ng pusong tapat sa Diyos? Kung alam pala natin, ito yung pagkatawag natin sa ating Panginoon. Kasama yun, pagiging tapat natin sa Kanya. No? Talakayin natin yung pusong tapat sa Diyos at kung paano ito makatutulong sa atin upang magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Gusto ba natin maging malalim yung relationship natin kay Lord? Maraming tao kilala si Lord. Pag sinabi natin, kilala mo ba ang Diyos? Kilala nila ang Lord. Kaya lang walang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Pero ngayon, talakayin natin, para magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon, upang hindi rin naman tayo humantong saan? Sa pagiging unfaithful natin kay Lord. Amen? Ngayon, mga kapatid, sabi ko nga, meron po ba tayo mga pusong tapat sa Diyos? Ngayon, kung sa tingin natin, tila wala, paano tayo magkakaroon ng isang pusong tapat sa Diyos? Yan ang tanong Paano ako magkakaroon ng isang pusong tapat sa Diyos? Una, kailangan natin ng banal na espiritu. Wala bang kailangan? Kailangan natin ng Holy Spirit. Ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay kailangan ng lahat ng mananampalataya upang likhain sa kanila o sa ating puso ang isang tapat na puso, pusong namumuhi sa kasalanan. Saan daw? Pusong namumuhi sa kasalanan. Hindi ka mamumuhi dun sa nagkakasala, kundi namumuhi ka dun sa kasalanang ginagawa. No? Kailangan natin ng Holy Spirit upang tayo mga mananampalataya, baguhin ng Diyos yung puso natin. Pusong namumuhi o ayaw sa kasalanan. At ang bagong espiritu, bibigyan tayo ng bagong espiritu na nagnanais gawin ang kalooban ng Diyos. Namumuhi sa kasalanan at bibigyan ka ng banal na espiritu ng ng pagnanais na gawin yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit. Tanging ang Diyos lamang, ang banal na espiritu, ang makakapagpabago at makapanunumbalik sa atin sa tunay na kabanalan. Amen? Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Magpakabanal kayo. Hindi natin kayang magpakabanal. Kung saganang atin, hindi natin kaya. Lalakad tayo ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Kung saganang atin, hindi natin kaya. Ako, hindi ko kaya. Kung sa akin sarili ibabatay, sa aking kakayaan ibabatay, yung sinasabi na yon na tinihingi ng Diyos, be holy for I am holy, hindi ko kayang gawin yung bagay na yon. Hindi ko kayang magpakabanal. Hindi ko kayang lumakad sa kabanalan at kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Kasi tao ako. Tao tayo. Yun yung katotohanan, tayo ay tao. At ang tao ay Sabi nga ng isang kanta, ang tao ay marupok. Kay daling lumimot. Amen? Kay daling lumimot. Pinagpala ka ng Panginoon ngayon. Praise the Lord, hallelujah ka ngayon. Nakalimutan mo na yon. Nililimot mo na yon. Unfaithful ka na kay Lord. Nung wala kang trabaho, nung hindi binebless yung business mo, lagi ka nasa harapan ng Panginoon, lagi ka nananalangin, lagi kang dumudulog, umiiyak ka pa ng panalangin sa Panginoon. Lord, i-bless mo ang aming hanap buhay, bigyan mo ako ng hanap buhay, Panginoon. Tapos nung blines na ng Panginoon, yung iyong hanap buhay, nilimot mo na ang Panginoon. Wala ka ng oras para dumulog, lumuhod man lamang sa paanan ng Panginoon. Nawala yun. Samantalang nung hindi pinagpapala yung hanap buhay mo, lagi kang nakaluhod. Kapatid, sa tingin mo, anong tawag doon? Unfaithful. Tama? Unfaithful. Hindi ka tapat sa Diyos.
Saan ka ba talaga tinawag? Saan ba tayo talaga tinawag? Pagiging tapat. Dapat magtapat tayo sa Kanya. May relasyon ka sa Diyos eh. Kung may relasyon tayo sa Diyos, dapat kung tapat ang Diyos sa akin, dapat tapat din tayo sa Diyos. Sabi ko nga, hindi magaganap ang bagay na ito kung wala ang banal na Espiritu sa atin. Yan ang niyagawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Binabago ng banal na Espiritu yung ating mga puso. Inaayos, inaalis yung alin. Yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Nililinis, dinaayos. Amen? Sino ba na magtutuwid? Ang Holy Spirit. Kapag nagkakasala tayo, kinukonvict ka niya. Mali yan, mali yan. So, kailangan ba natin ng banal na Espiritu? Kailangan natin ng banal na Espiritu. Bakit? Siya nga nagkukonvict eh. Unfaithful ka na kay Lord. Kung kailan ka pinagpala ng Panginoon, tsaka ka nagiging unfaithful kay Lord. Vice versa. Yung isa naman, nung nawala yung kanyang mga pagpapala sa kanya, dun siya naging unfaithful kay Lord. Kasi nawala. Natandaan natin sa daigdig na ito, ang lahat ng bagay ay pansamantala. Amen? Pansamantala. Sino hindi pansamantala? Ang Diyos. Ang Holy Spirit. So, kailangan ba natin ng banal na Espiritu? Amen. Kaya't kailanganin natin at hilingin natin lagi sa banal na Espiritu na Panginoon, puspusin mo kami. Nang sa ganon, bigyan tayo ng pusong tapat ng ating Panginoon upang hindi tayo magtaksil sa ating Panginoon. Marami bang mga mananampalataya nagtataksil na sa Panginoon? Amen. Alam niyo kung saan nag-uumpisa yan? Sa palamig-lamig. 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 Ano masabi ng Bible dun sa mga malahininga? Isusuka ka. Bakit? Malahininga ka eh. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ang sabi? Susuka ka. Alam nyo, doon nag-uumpisa eh. Yun ang lalamig ka na kay Lord. Pag nanlalamig na ang pananampalataya mo sa Lord, doon pumapasok yung nagiging unfaithful ka. Nagiging unfaithful ako kay Lord. Amen? At magugulat ka, hulog ka na. Hulog ka na. Saan? Sa pagkakasala. Samantalang noon, ang sipag-sipag mo sa gawain ng Panginoon, lagi ka naroon sa presence ni Lord, nag-worship ka, ang ganda ng relationship niyo ni Lord. Paawit-awit ka sa paanan ng Panginoon, na-enjoy natin yung presence ng Panginoon, tapos nagulat ka na lang, wala na. Wala ka na kay Lord. Paano nangyari? Anong nangyari doon? Alam niyo, nag-attend ako ng meeting ng mga pastor. Habang pauwi kami, kausap ko yung aking inaanak. Siya nagda-drive. Sabi ko, ikaw na mag-drive. Nanlalata ako. Simula nung nagkaroon ng sunog yan, nanlalata ako. Ikaw na mag-drive. Tapos kwinento ko sa kanya. Alam mo ako, dahil nadaan kami sa Makati. Alam mo ako, noon, itong lugar na to, andito ako. Lagi akong narito. Nung tumalikod ako sa Panginoon. Ang ganda ng lugar, no? Sabi ko, Makati. Sa Glorieta ako. Andyan ako lagi. Akala ko masaya. Akala ko okay. Di pala okay. Alam mo ba, sabi ko sa kanya. Alam niya, sabi ko sa inaanak ko, alam mo ba, yung buhay na yon na pinasok ko, yun ang pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Opo. Yun yung pinakamalaking parte ng buhay ko na pinakamalungkot. Alin yun? Nung panahon na tumalikod ako sa Panginoon. Salamat na lang di ako iniwan ng banal na Espiritu sa kabila na nagkakasala ko. Thank you, Lord. Kasi andun pa rin siya, nagkukonvict. Na habang nagkakasala ako, kinukonvict ako.
Salamat na lang. Doon ko napag-isip. Tapat ka talaga, Panginoon. Tapat ang Diyos. Di ba sabi, wag ka magkasala sa banal na Espiritu. No? Walang kapatawaran. At wag nating hayaang iwan tayo ng banal na Espiritu. Pero sa gitna ng pagkakasala ko ng mga panahon na yon, naramdaman ko, andun ang Diyos. Andun ang Diyos. Nangungusap. Sa gitna ng pagkakasala, nangungusap. Ang banal na Espiritu. Wow! Ganong kahaba yung grace, yung mercy ni Lord, na sa gitna ng pagkakasala, nangungusap siya sa taong nagkakasala. Hallelujah! Habang nagkakasala, narinig ko ang tinig ng Panginoon. Mainit ba? Mas mainit sa impyerno at doon kita dadalhin. Wow! Ayaw ko sa impyerno, Lord. Ayaw mo sa impyerno, pero yung ginagawa mo, Romel, papunta sa impyerno. Kadalasan ayaw ng tao sa impyerno. Sino gusto sa impyerno? Taas ang kamay. Ayaw natin sa impyerno. Pero kaya lang nakalulungkot, ang tao gusto yung ginagawa papunta sa impyerno. Ngayon, gusto ba ng Diyos na tayo mapunta sa apoy ng impyerno? Ayaw niya. Kaya nga sa gitna ng pagkakasala, andun ang Diyos. Mag-praise the Lord ka kapag kakasala ka, andun pa rin ang Diyos at kinukonvict ka ng banal na Espiritu. At sinasabi sa atin, mali yan, nagkakasala ka sa Diyos, talikuran mo yan, magbalik loob ka sa Panginoon, mabuti siya, mabait siya. Kapag bumalik ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Dahil hindi nagtatangi ang Diyos. Kapatid, habang may buhay, habang umihinga tayo, andyan ang banal na Espiritu. Salamat na lang. Mayroon banal na Espiritu. Praise God. Isipin niyo yun. Kapatid, may nag-comment sa akin doon sa reel natin. Sabi, maganda yung mensahe. Kaya lang naranasan mo ba na tumalikod sa Panginoon? Shiner ko doon. Opo, naranasan ko po. Sabi niya, kung naranasan mo yan, makapangyarihan yung salita. Bakit? Naranasan mo mismo kung ano yung sinasabi mo. Kasi kung hindi mo naranasan yung sinasabi mo, yun ang sabi niya. Kung hindi mo naranasan yung sinasabi mo, nagko-condemn ka. Pero dahil naranasan mo, makapangyarihan at may pahid ng banal na Espiritu. Bakit? Naranasan niya. Di ba talaga namang malungkot ang kasalanan? Malungkot. Pag sinabi ng marami na masaya ang pagkakasala, hindi totoo yun. Napakalungkot ng kasalanan. Ano yung panalangin ni David? Bring back to me the joy of my salvation. Nang magkasala siya, nawala yung joy. Amen? Ako nung magkasala, nawala yung joy. Nawala yung joy, nawala yung kagalakan ko. Ano meron? Lungkot. At napakalungkot. Mga kapatid, doon sa mga tumalikod sa Panginoon na nakabalik, alam nyo yung sinasabi ko. Napakalungkot sa pagkakasala. Alam niyo, kahit balutan pa yan ng mga mararangyang gamit, pera, pero ikaw nasa gitna ng pagkakasala, napakalungkot na buhay. Ngayon, kung malungkot ang buhay sa pagkakasala, sino kailangan natin? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Natandaan ko, sinabi sa akin ng lola ko dahil nagsawa na siya sa akin kasi sermon. Nagsawa na siya, Romel, hindi mo yan buhay, hindi mo yan buhay. Hindi yan ang tawag ng Diyos sa iyo. Dahil alam niya naglilingkod ako sa Panginoon Hindi yan ang tawag ng Diyos sa iyo, Romel, umalis ka dyan. Hindi niya ako ma-convince.
Hanggang sa nagsawa yung lola kong pastora na yun, ang kasasalita sa akin, ang sinabi na lang niya, Romel, tandaan mo ito, kahit nasa gitna ka ng pagkakasala, nandun ang Panginoon, niintay ka lang niya, at sabihin mo, sa Diyos ka, kay Kristo ako. At totoo. Totoo. Nung sinabi ko yun, ako ay kay Kristo. Binigyan ko ng pagkakataon, binuksan ko kay Kristo ang aking buhay. Pakialaman mong muli, banal na Espiritu ang aking buhay. At doon nagsimula, pumasok ang banal na Espiritu sa buhay ko, pinakialaman ng Diyos ang buhay ko, at doon nagsimula, binago ng Diyos unti-unti ang buhay. Unti-unti, binabago ng Diyos. Hindi naman biglaan niya na, hoy, magic, bago na! Hindi, unti-unti. Mas maganda yun, unti-unti. Binabago. Amen? Kapatid, kailangan natin ng Holy Spirit. At maraming kasalanan sa daigdig na ito, iba-iba. Hindi lang pambababae, hindi lang pag-inom ng alak. Maraming pagkakasala. Marami. Alam nyo, isang bagay na pagkakasala, pinakamahirap. Yung hindi ka na dumudulog sa ating Panginoon. Mananampalataya ka, hindi ka nagpe-pray. Sino dito nagpe-pray? Diba? Nakakalimutan mo yung king. Busy-busy tayo dun sa kingdom. Pero nalilimot mo yung king. Kinento ni Pastor Jung kahapon doon sa meeting. Yung tatay daw niya, nasa abroad. Tapos, nung umuwi, ang dala lang daw ay bag. Sila daw magkapatid, umaasa, may dala sa kanila. Siyempre, pag nasa abroad, may dala. May something para sa kanila. Kinorek daw siya ng Panginoon. Sabi niya, dapat nagagala ka dahil nariyan ang tatay mo. Hindi dahil kung ano ibibigay ng tatay mo. Kita nyo? Minsan, ganun rin kasalanan rin yun. Minsan nakikita natin kung ano ibibigay lang ng tatay natin sa langit. Nalilimot natin yung tatay na nagbibigay. Hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nakikipag-usap sa kanya, wala tayong quiet time sa ating tatay sa langit. Pero gusto natin ng pagpapala. Ang tanong, tama ba na tayo ay nananalangin? Amen. Pag hindi mo ginawa, anong tawag doon? Kasalanan. Pag alam mong tama at hindi mo ginawa, kasalanan yun. At yan ang pinakamabigat at naghahantong sa atin sa panlalamig kapag tayo hindi na nananalangin sa ating Panginoon. Nakikita na lang natin ang ating sarili, malamig na tayo. Ngayon, kung nanlalamig tayo, at gusto natin magkaroon ng pusong tapat, ang banal na Espiritu, hingin mo, dumalangin ka, sabihin mo, puspusin mo ako. Puspusin mo ako, banal na Espiritu, at makikita mo mga kapatid, makikita natin, ang banal na Espiritu, bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Bagong puso. Amen? Dahil siya ang gagawa sa buhay ng bawat isang lumalapit sa ating Panginoon Diyos, ang banal na Espiritu. Pangalawa, paano tayo magkakaroon ng pusong tapat sa Diyos? Para magkaroon tayo ng tunay at pusong tapat sa Diyos, kailangan natin ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Sino dito ang nagmamahal ng tunay sa Diyos? Amen? Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Sabi ng Matthew 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ano sabi? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Buo. Sinabi itong buong puso. Ibig sabihin nun, dapat wala siyang kahati. Amen? Ibig sabihin ba nun, ang Panginoon Diyos,
sakim, ayaw niya magmahal tayo ng iba. Hindi sinunod nga niya, love your neighbor. Amen? Kaya lang, bago kapwa mo, una siya. Tandaan natin yun. Bago ang kapwa mo, bago asawa mo, bago ang pamilya mo, bago ang kaibigan mo, siya muna. Kasi sabi niya, ibigin mo ako ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong mong pag-iisip. Kapatid, kapag mahal natin ang ating Panginoon, magtatapat ka sa Diyos. Di ba sinabi ko kanina, bakit nagiging unfaithful ang tao sa kanyang asawa? Bakit? Hindi na nagmamahal. Tama ba? Hindi na nagmamahal. Kaya nagiging unfaithful. Kaya nagmamahal siya ng iba. Kasi hindi na niya mahal. Ganon din sa Diyos. Kaya nagiging unfaithful tayo kasi hindi natin siya tunay na iniibig. Hindi natin talaga siya minamahal. Minamahal lang natin siya kapag mayroong blessing. Minamahal lang natin siya kapag mayroong mga pagpapala, kapag tinutugon yung ating mga panalangin, love natin si Lord. Pero pag hindi tinutugon yung ating mga panalangin, hindi na natin love si Lord. Hindi ako galit. Sabi ni Lord gusto niyo magkaroon ng pusong tapat? Unahin niyo siya. Unahin niyo siya. Pray. Una. Paggising sa umaga. Ano yung kanta? Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Kapatid, paggising sa umaga, hinahanap mo siya. Di ba pag mahal mo, hinahanap mo? O paggising sa umaga, doon natin malalaman kung ano yung love natin. Bago matulog, meron tayong laging katabi. Hindi si Mrs. Hindi si Mrs., hindi si Mr. Kaagaw na rin ni Mrs. Ano yun? Cellphone. Masama ba ang cellphone? Hindi. Hindi. Pero tingnan ninyo, pansinin ninyo, ang cellphone nasaan? Ulitin ko, hindi yan masama. Nasaan? Katabi mo. Katabi mong matulog. Diba? Pagising sa umaga, sino nagigising ng umaga? Kinakabahan. Bakit mo sinasabi ang Pastor Romel? Kasi nangyayari sa akin. Hindi ko nilaalis yung sarili ko. Pinapanalangin ko sa Panginoon, lagyan mo ko ng pusong tapat, Panginoon. Real talk, di ba? Di ba, minsan nahanap natin agad cellphone natin. Kunyari, titignan mo lang oras, pero naka-FB ka na. Scroll ka ng scroll. Konting like lang, Lord. Sabi, imbis na Bible ang binabasa mo, nagpapasa ka na. Ay, may namatay. Di ba? Scroll ka na Di po ba? Tama po ba? Di po ba? Tapos sabihin natin, love natin si Lord. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Kapatid, umaawit ka pa sa Diyos? Kasi kapag mahal mo si Lord, buong puso mo siyang love, umaawit ka sa Kanya. Tama? Sino dito umaawit pa sa Panginoon? Amen. Pastor, sintonado ko, di bali, basta umawit ka sa Panginoon. Wala ka naman sa Pilipinas Got Talent. Mawit ka sa Diyos. Awitan mo siya.
Kahit sintunado pa, sa Diyos napakaganda niyan. Lalo na kung yung kinakanta mo, tulak ng pag-ibig mo sa Diyos. Kasi love mo siya. Hinahanap mo yung kanyang presence. Lord, paggising sa umaga, naalala ka, nasasabik yung puso ko na makapiling ka. Kaya't ako'y umaawit, sumasamba sa'yo, naghihintay ng, pangungusap. Paano mangungusap ang Diyos sa atin kung napakabilis ng oras mo sa Panginoon? Lord, thank you, Lord. Nagising ako ng umagang ito. Lord, thank you, amen. Bye-bye. Tapos, paano mangungusap ang Diyos sa iyo? Magwe-wait ka. Hihintayin mo yung pangungusap ng Panginoon. Pastor, marami na akong ginagawa. Papasok pa ako sa trabaho, Pastor. Kapatid, maraming paraan at maraming oras pwede tayong makipag-usap sa Diyos. Tandaan natin, ang Diyos laging bukas. Ang linya niya. Laging bukas, hindi nagsasara ang linya ng Panginoon. Anumang oras, dumulog ka. Minsan nakasakay ka sa jeep, nananalangin ka. Nagpe-pray ka. At dun sa jeep, nangungusap ang Panginoon sa'yo. Nagugulat ka na lang, umutulo ang luha mo. Sabi nung katabi mo, ano ba to? Siguro ang laki ng problema nung mama. Hindi niya alam, napupuspos ka ng banal na espiritu. Tandaan natin, hindi lang sa church ang pananambahan, maging nandun ka saan lugar, anuman sinasakyan mo, pwedeng mangusap ang banal na espiritu sa iyo, ang Diyos. Hanapin mo lang yung presence ng Panginoon. Kapatid, mahal mo ba siya? Kapag mahal mo siya, bibigyan ka ng Diyos ng pusong tapat. Amen? Umaawit. Ulitin ko, umaawit pa ba kayo? Mag-ano kaya tayo? Punta kaya tayo ng resort. Tapos, may libre kasing video ko doon. Kapatid, gusto bang, ang ganda ng boses mo, gusto bang bibigay kay Lord yan? Gusto bang magpagamit kay Lord? Gamitin mo kay Lord yung boses mo. Ganda oh. Hindi po, sintunado, pastor. Hindi ko, nahihain po ako. Pero pag nasa video ko grabe, kumakabirit, di ba? Oh. Aray, naku. Di ba? Si pastor, grabe, nag-aaray na ko. Masama ba yung video? Hindi masama. Kaya lang, awitan mo rin naman ng Diyos. Di po ba? Be magnified, O Lord. Be magnified. Lagi mo itaas. Be magnified, O Lord. You are highly exalted. Di po ba? Marami mang paraan para mabigyan nating lugod ang Panginoon at ma-express natin yung love natin sa Kanya. Kapatid, maraming paraan. Cellphone mo, gamitin mo. Total, love mo rin naman yung cellphone mo. Kaya lang unahin mo si Lord. Gamitin mo yung cellphone mo. Saan? Magbahagi ng salita ng Panginoon. Magbahagi ka ng salita ng Panginoon. Kahit wag na to. Kumuha ng Bible verse, i-post mo. Pagsasend mo sa mga kaibigan mo. Yung sarili mong patotoo, yun ang ibigay mo. Share mo. Kapatid, pag mahal mo ang Diyos, unahin mo siya. Buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Pag-iisip. Bawat oras, iniisip natin ang Diyos. Bawat oras, laman ng isip ang Diyos. Ano man ang nagaganap, laman ng isip ang ating Panginoon Diyos. Maraming umaagaw sa isipan natin. Pero dapat kung mahal natin ang Panginoon Diyos, dapat laging laman ng isip natin ang ating Panginoon Diyos. Amen.
Kapag nagmamahal ka, di ba lagi mo siyang iniisip? Lagi naman ang isip mo, gusto mo laging kasama. Di po ba? Nung binata't dalaga, ganun yung nararamdaman. Di ba, kuya? Nung nililigaw mo si Ate Evelyn, di ba? Yun yung laman, di ba? Gusto, sana bukas na. Sana makita ko ulit siya. Tama po ba? Paano masasabing totoo? Kita nyo naman, magkasama pa rin. Di po ba? Oo. Kasi, nagmamahal. Isip. Kuya, tama po ba, kuya? Kita nyo? Kasi nagmamahal. Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ang Diyos, kung marunong tayo magmahal sa kapwa natin, dapat mas mahal natin ang Diyos. Amen? Dapat mas mahal natin siya. Hindi na natin pag-uusapan lahat ng bagay pa pagpatungkol sa Diyos. Pastor, pagkakakitaan ba yan? Kikita ba tayo dyan? Di ba? Hindi mo pag-uusapan yun. Pagdating sa Panginoon Diyos, wala ka nang iisipin pa. Pagdating sa Panginoon Diyos, lahat ng bagay para sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay para sa Diyos. Hinihingi ng Panginoong Hesus ang tunay na pag-ibig sa Diyos para tayo magkaroon ng isang pusong tapat. Hinihingi ng pag-ibig na ito ang isang pusong gayon na lamang ang pagpapahalaga at paggalang sa Diyos. Ano daw? Hinihingi ng pag-ibig sa Diyos ang isang pusong gayon na lamang ang pagpapahalaga at paggalang sa Diyos. Ano sabi? Pagpapahalaga at paggalang sa Diyos. Dapat nandun yung paggalang. Minsan mas ginagalang natin ng tao, hindi natin ninagalang ang Diyos. Sa internet nga, marami na ngayon binabastos ang Diyos, di po ba? Ginagawang katatawanan ng Diyos. Pero sa ating mga mananampalataya, nakakilala sa ating Panginoon Diyos sa tumiibig sa Kanya, hindi natin dinidisrespect ang Diyos. Ginagalang natin siya. Amen? Galang natin yun. Kasi yun ang tulak ng pag-ibig sa atin. Sabi ko nga, ito na magtutulak sa atin upang palaging makipag-ugnayan sa Kanya. Yung pag-ibig natin sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan sa Kanya ang magtutulak sa atin na makilala siya ng tunay. At yan ang magbabago sa pusong masuwayin patungo sa isang pusong tapat sa ating Panginoon. Hallelujah! Di mo ba? Yun daw ang magtutulak sa atin upang mabago yung puso nating masuwayin. Ang puso ba ng tao masuwayin? Masuwayin. Pero yan ang magtutulak sa atin upang magkaroon tayo ng pusong nagtatapat sa Diyos. Pangatlo, siyempre yung trust. Pagtitiwala sa Diyos. Para magkaroon ka ng, pusong tapat. Pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ang maglalagay sa atin ng isang pusong tapat sa Kanya. Ang kawalang tiwala sa Diyos ang maglalagay sa ating puso na hindi magtapat sa Kanya. Yung kawalan mo ng tiwala, nilapit mo sa Kanya tapos nagdududa ka. Yan. No? Pag nagkaroon ka na ng pagdududa, kapatid, mawawala yung katapatan mo sa Diyos. Kasi nagdududa ka na eh. Ano ba yung word natin? Mananampalataya. Tapos yung mananampalataya, pananampalataya nga eh. Nagdududa. Ang kawalang tiwala sa Diyos ang maglalagay sa atin sa puso na hindi magtatapat sa Kanya. Yan ang dahilan bakit madami ang hindi tapat sa Diyos. Dahil mas nagtitiwala sa tao at sa sistema ng mundo at hindi na sa Diyos. Tanong, nangyayari ba yan? Amen. Mas nagtitiwala sa tao at hindi na sa Diyos. Sample ng mga tao sa Bible, nanawala yung isang pusong tapat sa kanila dahil sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sino yun? Una, si Judas. Taas ang kamay ng mga Judas. Si Judas Iscariote.
Isa sa mga alagad ni Jesus na nagkanulo sa kanya. Bakit? Bakit siya nawala ng tiwala sa Diyos? Ito nga, pinagdidebatian nila si Judas na talaga daw nasa istorya yung kailangan maganap yung gawin ni Judas yun. All-knowing si Lord, alam niya yon. Alam niya, sa totoo lang, alam niya kung tatalikod tayo sa Kanya. Alam ng Diyos yun. Bakit? Diyos siya Si Judas, nagtapat siya, ipinagkanulo niya ang ating Panginoon. Bakit? Sa pagmamahal niya sa salapi. Saan siya nagtapat? Saan? Sa salapi. Yun yung kanyang yun yung kanyang doon siya, sinabi ko kanina, nawala. Pagtitiwala. Doon siya nagtitiwala. Saan? Sa salapi. Nawalan siya ng tiwala sa Diyos, kundi nagtiwala siya sa salapi. At pagkawala daw ng pagtitiwala sa Diyos, si Judas nawala ng tiwala sa ating Panginoon at nagtiwala siya sa salapi at nawalan siya ng pagtitiwala sa misyon ng Panginoon. Kaya pinagkanulo niya ang ating Panginoon. Sino pa? Sino pa sa Bible ang mga Israelita? Ang mga Israelita na nilabas ni Moises sa pagkaalipin sa Ehipto. Ano ba kalagayan ng mga Israelita nung alipin sila ng mga Egyptian? Pinahirapan. Alipin. Mababang uri. Ang tingin sa kanila, mababang uri. Amen? Pero tingnan ninyo, nung inalabas sila ng ating Panginoon at pinakita ng Panginoon yung mga bagay na kamangha-mangha sa kanila, pinamangha sila ng Panginoon Di ba, pinabukan ng Panginoon yung dagat, doon sila dumaan, at tinabunan ng dagat yung mga umahabol sa kanila. Hindi ba kamangha-mangha yun? Tapos inilagay sila ng Panginoon, saan? Doon sa wilderness. At tuwing gabi, merong apoy, pillar of fire, na nagsisilbi nilang ilaw at bantay sa mga yung mga naglipa ng mga mababangis na hayop, bantay yun. Sa umaga naman, ulap. Tingnan niyo yun, araw-araw. Araw-araw, paggabi, pillar of fire, sa umaga, ulap. Kung saan sila naroon yung ulap. Andun ang Panginoon. Pero tignan ninyo, nawalan sila ng pagtatapat sa ating Panginoon. Bakit? Kasi bakit? Nag-umpisa na magreklamo ang mga Israelita. Kadalasan nawawala yung pagtatapat natin sa Panginoon kapag nag-uumpisa nakikita natin yung alin? Yung ating mga pangangailangan. Lahat naman tayo may mga pangangailangan, di po ba? Ang mga Israelita, doon sila nag-umpisang magreklamo. Nung makita nila yung kanilang mga pangangailangan, nawala yung pagtitiwala nila sa Diyos. Yung Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, nawala pagtitiwala nila doon. Wala pa tayong kakainin kundi mana. Wala bang karne? Wala bang sibuyas? Kasi naghahanap sila ng spices Sibuyas. Sibuyas lang pala. Nagre-reklamo sila sa Diyos. Lagi nagre-reklamo ang mga Israelita. Nang mauwaw ang mga Israelita, walang tubig. Sino hindi magre-reklamo? O nung nasira yung dyan, di ba tayo nagreklamo? Di po ba nasira ng nung tinamaan? Nawalan tayo biglaan ng tubig dito? Sino ang nagreklamo? Taas ang kamay. Real talk. Lahat tayo. Kami nga wala dito, nagreklamo. Ano pa naman yan? Linggo pa naman bukas. Tapos dala-dala akong galon ng tubig. Ano pa naman yan? Reklamo. O ito, maintindihan pa rin natin yung mga Israelita. Nagreklamo sila. Saan? Doon sa panahon na walang tubig. Alam niyo mga Israelita, reklamador, at yun na nagtulak sa kanila para mawala ng pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po ba, ang pagrereklamo,
yan ay manifestasyon o symptoms ng isang taong walang pagtitiwala sa Diyos. Pag nag-umpisa ka ng magreklamo. Bawa, binebless ka ni Lord. Dalawa kayo. Yung isa binigyan ng 1,000, yung isa 500. Bakit kanya, Panginoon, 1,000, ako 500 lang? Lagi ka na may pagkukumpara. Nakuha niyo po? Alam niyo po ba, maraming mga Kristiyano reklamo ng reklamo. Reklamo ng reklamo sa Diyos. Pati ito lang. Pati ito lang, Lord. Wala na ba iba? Alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, nagre-reklamo ang tao. Maging mananampalataya, reklamo ng reklamo. Amen? Kapatid, alisin natin yung pagre-reklamo. Romel, alisin mo ang pagre-reklamo. Bakit? Ang reklamo ay kasalanan. Tama? Minsan hindi natin namamalayan, nagre-reklamo tayo. Meron ako mga apo. 3 yan, ang kukulit niyan. Ang kukulit niyan. Ang kalat. Ang mga boses nila, antitinis. Ang sakit sa tenga. Pag nagtili, naglalaro yan. Sabi ko, alam nyo, minsan nare-reklamo ko. Naisip ko, nagre-reklamo ko. Sabi ko, ano ba naman yan? Diyos ko po! Di po ba? Naisip ko, nga no, nagre-reklamo ako, Lord. Ano ba naman yan? Diyos ko po, bakit mo sisisi? Romel, ba't mo sisisi sa Diyos? Hindi ka ba natutuwa? Meron kang mga apo. Minsan kasi, no, yung di ba? Minsan pag naririndi tayo, nadadawit pa ang Diyos. Diyos ko po! Ano pa naman yan? Reklamo tayo ng reklamo. Reklamo ka ng reklamo. Alam nyo, ako tinutuwid ng Panginoon. Tinutuwid ako ng Panginoon. Tapos kapag ka mawawala apo mo, alimba, di ba, aalisin sa'yo, hindi ka papayag. Huwag ka magreklamo. Huwag ka magreklamo. Buti na lang may mga apo ko. Sabi ko, Lord, salamat po. Huwag niyo po silang alisin sa akin. Hindi po ba? Mga kapatid, minsan reklamo tayo ng reklamo. Ano ba naman trabaho to? Ano ba naman klaseng trabaho to? Nung wala kang trabaho, hinihingi mo sa Diyos ang trabaho. Nung binigyan ka ng Diyos ng trabaho, reklamo ka ng reklamo. Ano ba namang klaseng trabaho to? Di po ba? Kapatid, maraming paraan, maraming bagay na nagre-reklamo tayo sa Diyos. At yan ay isang pagpalatandaan na nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Kapatid, ginutom ka na ba ng Panginoon? Ako, nakita ko Ginutom na ba ako ng Diyos? Di nga, tumaba nga ako Ba't ako magre-reklamo? Isa naisip ko, ba't ba ako nagpastor? Ba't ba ako nagpastor, Lord? Pero alam niyo, pinakita ng Diyos sa akin, nung nagtrabaho ko, dun sa gawaan ng mga gamot, nung sinabing lilipat ng Binyan, Laguna, agaran, iniwan ko. Nag-resign ako. Ayoko na. Kahit tataasan niyo ako ng sahod. Tinaasan ako ng sahod, piso po. Piso. Bilipat niyo ako ng Binyan, Laguna. Ayoko. Resign. Punta ako ng City Hall. So sa City Hall, ibang klase naman. Ibang gubat yun. Nakita kong sistema. Mabilis magkapera. Mabilis magkapera. No? Mabilis magkapera. So, sabi ko, eto yun. Pero nung tinatawag na ako ng Diyos, kasi nakita ko yung sarili ko, na ayoko nang pumunta dun sa opisina para ayusin yung mga papeles. Hinayaan ko na lang ang daddy ko. Nandun ako sa kotse, gawa ng sermon. Hindi naman ako magse-sermon dahil di pa ako pastor noon. Gawa ng sermon. Hanggang sabi ko, tinawag ako ng Panginoon. Nung tinatawag ako ng Panginoon, agalan, binitawan ko yung
Yung aming negosyo sa City Hall, ayoko na. Tapos, naisip ko yung pagpapastor. Naisip ko Sabi ko, bakit pa ako nagpastor? Mas maraming pera doon. Alam nyo, sinabi ng Panginoon sa akin, nangusap ang Diyos sa akin, saan ka papupunta kung wala ka sa akin? Saan ka papupunta? Naisip ko, oo nga. Alam nyo, naisip ko, hindi ganun kadali bitawan ang paglilingkod sa Panginoon. Madali bang maglingkod sa Panginoon? Madali bang magpastor? Hindi madaling magpastor. Biro nyo, ngayon pa lang nagsesermon ako, bukas pa lang gagawa na ako ng sermon. At yung problema ng iba, problema ko. Yung nararamdaman ng iba, nararamdaman ko, ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap, pero hindi ko kayang bitawan yung paglilingkod sa Panginoon. Sabi nilagay ng Diyos sa puso ko, hindi mo kayang bitawan ang paglilingkod sa Panginoon. San ka papupunta kung hiwalay ka sa akin? Oo nga, naisip ko, kaya akong pagpalain ng Panginoon. Amen? Kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Ipagtiwala lamang natin, mga kapatid, ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Kanino ba nanggagaling ang lahat ng bagay? Di ba sa Diyos? Sa Diyos. Kung sa Diyos nanggagaling ang lahat ng bagay, edi pagtiwala mo doon sa pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. Biyayang espiritual, biyayang pinansyal, biyayang pisikal. Hallelujah! Sabi ko, saan pa ako pupunta, Panginoon? Sa iyo lang naman ako pupunta. Hindi po. Naisip ko isang malaking karangalan na maglilingkod ka sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung meron kayong mga anak at sasabihin ng inyong mga anak, sila maglilingkod sa Panginoon, magpapastor, huwag niyong pipigilan. Huwag niyong pipigilan, mga kapatid. Hayaan ninyong maglingkod sila sa Panginoon dahil hindi lugi ang maglingkod sa Panginoon. Una, hindi ka sa tao naglilingkod. Naglilingkod ka sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Isang karangalan. Hallelujah! Amen? Piliin mo, ang opisina mo, hindi dito. Saan? Sa langit. Andun yung boss natin Andun yung master natin. At pinaglilingkuran mo siya. Nasaan opisina natin? Andun. Kaya ang mga mata nga nating mga mananampalataya, hindi na dito nakatanaw. Dapat ngayon pa lamang tinatanaw na natin doon sa paparating. Mga kapatid, patuloy tayong magtapat sa ating Panginoon. Magtiwala sa ating Panginoon. Sino nagtitiwala sa Panginoon? Kapatid, huwag tayong magreklamo sa Panginoon. Magpasalamat tayo kung ano man yung ipagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Pinagkalooban ka ng apo, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Pinagkalooban ka ng Panginoon, kung ano man ang hawak mo, ipagtiwala mo at magpasalamat mo sa Panginoon. Salamat, Panginoon! Salamat dito. Salamat. Pagtiwala lahat natin sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon, gagawin ko mabilis. Kung pa magkaroon tayo ng pusong tapat, kailangan nating manalangin. Pray! Pray, mga kapatid. Ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang mapanatili ang ating puso na tapat sa Diyos. Kailangan nating nananalangin ng buong puso at humihingi ng tulong sa Diyos. At yan ang laman ng panalangin ni David. Isang pusong tapat sa akin ay likain. Bigyan mo, O Diyos, ng isang bagong damdamin. Panalangin. Kailangan ang mga mananampalataya laging nagpe-pray. Pray, pray, pray. At yan yung sikreto ni Jesus Christ. Bakit laging masaya yung kanyang yung buhay dito? Lagi niya kasing kapiling yung kanyang ama, lagi siyang nananalangin. Lifestyle ni Jesus 'yon ng ating Panginoon. Alin, yung laging nagpe-pray. Ngayon, kung ating Panginoon laging nagpe-pray, dapat yung mga mananampalataya ng Panginoon laging nagpe-pray. Kapatid, hindi lalakas ang ating mga pananampalataya, sabi nga nung nakaraan linggo, kung hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Kung hindi ka nagpe-pray sa Diyos, wala kang magagawa. Amen? Pray! Pangalawa, pagbubulay ng salita. Napakalaga. Awit 119, verse 105.
Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong dinadaanan. So, kailangan natin ng magbasa ng alin? Ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, pagkain ng ating mga kaluluwa. Kung nangihina, pagkain ay ang salita. At ano yung salita? Tanglaw. Naditimlan tayo, naguguluhan. Sino ang tanglaw? Ang tanglaw ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya't napakahalaga binabasa ng mga mananampalataya ang salita ng ating Panginoon. Bakit? Yan ang tatanglaw. Amen? Upang di ka maligaw. Kasi pwede tayong maligaw. Patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong dadaanan. Ang pagbubulay sa kanyang salita, ang paraan upang makita natin ang lubos ang plano ng Diyos sa atin. At ito ang maglalagay sa atin upang ang puso natin ay maging tapat sa ating Panginoon. Kapatid, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Hindi mo lang yan tinitignan, binubulay mo ang laman ng salita ng Panginoon. Ninanamnam. Sabi nga ni Ate Jane nung nakaraan, ninanamnam. Ninunguya para makuha mo yung sustansya. Kasi hindi mo makukuha yung sustansya kung lulunukin mo lang. Anong lasa ng adobo? Masarap. Anong lasa nga? Masarap. Masarap. Hindi ganon. Namnamin mo para makuha. May sibuyas pala. May bawang pala yan. May suka. Nakuha niyo po? Ganon. Ang salita ng Panginoon. Ninuya, ninanamnam, nilalasap. At yun, yung nutrients noon, sabi nga ni Ate Jane noong nakaraan, papasok sa atin at lalakas tayo bilang mga mananampalataya. Amen? Kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon. Gaya ng panalangin ni David, bigyan mo ako, Panginoon, ng isang pusong tapat. Amen? Malapit na dumating ang Panginoon, mga kapatid. Panalangin natin sa Panginoon na madatnan niya tayo, nagtatapat ang ating mga puso. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Mga kapatid, ang pagkakaroon ng isang pusong tapat sa Diyos ay mahalaga upang magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Sana, lagi natin hanapin ang presensya ng Panginoon. Ibigin natin ng lubos ang ating Panginoon. Ano yung kinanta kanina? Ano yung kinanta? Pwede po bang amawi tayo sa Panginoon? Hallelujah. Panginoon, likhain mo, Panginoon, ang aming puso. Yung masuwayin naming puso, Panginoon, palitan mo ng pusong nagtatapat sa iyo, Panginoon. Upang sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon, madatnan mo, Panginoon, laman ang puso namin ay ikaw, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ay tapat. Tapat ka sa amin, Panginoon. Sa kabila ng hindi namin pagtatapat sa iyo, Panginoon. Maraming pagkakataon, Panginoon, nililimot ka namin, Panginoon. Unfaithful kami sa iyo, Panginoon. Pinagpapala mo kami, pero madalas, Panginoon, nililimot namin yung mga pagpapalang ito, Panginoon. Nagrereklamo pa nga kami, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagagawa, Panginoon. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong nagtatapat, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon. Baguhin mo po, Panginoon. Baguhin mo, Diyos, ang laman ng aming mga puso. Mahalin ka namin ng lubos, Panginoon. Sa iyo lang kami magtiwala, Panginoon. Nawa, Panginoon, bawat araw ng aming buhay, habang kami humihinga, Panginoon. Makita mo, Panginoon, o Diyos, ang bawat isa sa amin na kami nandun sa harapan mo nananalangin. Binubulay ang mga salita mo, Panginoon. Ninanamnam, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Ama, hindi po kami mga perpekto. Mga makasalanan po kami. Mga nagkakasala pa rin po kami. Panginoon, salamat na lang sa biyaya mo, Panginoon.
laging nariyan, laan para sa amin, Panginoon. Dahil labis mo kaming mahal, Panginoon. Salamat, di mo kami iniiwan kahit nasa gitna kami ng kasalanan, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Banal na Espiritu, salamat! Salamat! Salamat, O Diyos! Lahat kami, Panginoon, tinawag mo, hindi dahil nung kami nasa malinis sa kalagayan. Lahat kami, Panginoon, tinawag mo dun sa gitna ng aming mga karumihan, Panginoon. Hindi mo iniwan ng tao, Panginoon. Hallelujah! Mahal mo kami, O Diyos. At patuloy kang nagmamahal, Panginoon. Lagi kang mangusap sa amin, Panginoon. Huwag mong iiwan. Huwag mo kami iiwan, Panginoon. Kung kami magkasala, Panginoon, banal na Espiritu, convict mo kami, Panginoon. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Ama, bigyan mo kami ng pusong tapat. Nagmamahal sa iyo. At makita mo nawa, ikaw, Panginoon, ang una sa buhay namin, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Amen.